Mini vlog for today's video. Wala nang pa-intro-intro, tara't simulan na natin to. Eto nga pala yung araw ng birthday ko, mga mare. Pagkagising namin, dumiretso agad kami ni Papa sa palengke. Hindi na nga sana ako maghahanda, ang kaso dahil nga magkasunod yung birthday namin, pinag-isa na lang namin para kahit papano nga ay makatipid-tipid. Char. Pero ganito nga yung ginagawa namin every year, mga mare, kapag magbe-birthday kami. Isang handaan na lang para isang gastusan lang. Wala rin naman kaming bisita, mga mare, at etong niluluto ko ay para sa amin lang din pamilya. Anyways, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bali sa manok nga, mga mare, naisipan ko na pininyahan na lang yung lutuin. Nire-request nga ni Papa na pritong manok na lang daw dahil meron nga mga batang kakain. Ang kaso, nauumay na nga ako sa pritong manok, mga mare, at gusto ko naman ulam, kaya eto, pininyahang manok na lang yung niluto ko. Pagkatapos ko maluto, ayan, sinalin ko na dito sa lagayan para naman kahit papano presentable yung itsura. Pagkatapos nga, mga mare, eto, at magsasaling naman ako ng spaghetti sauce. Bali, inuuna ko na nga pala munang prituhin etong hotdog para lutong-luto. Kapag naluto na, ayan, hahanguin ko na yan, mga mare, isusunod ko naman yung giniling. Ewan ko kung ganito rin kayo magluto, mga mare, pero kahit naman iba-iba tayo ng way ng pagluluto, as long na masarap para sa atin ay okay na yun. Pagkatapos ko maluto nung giniling hotdog, nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Isinunod ko naman ilagay etong 2 balot ng spaghetti sauce. Naglalagay nga rin pala ako ng isang sachet ng Mang Tomas at ketchup, mga mare, pati na rin itong isang buong lata ng Rino. Ewan ko kung ganito din yung pagluluto nyo, pero grabe, napakasarap nga nito. Naglagay na nga rin pala ako ng konting paminta, mga mare. Inintay ko lang yan kumulo at eto, luto na yung ating spaghetti sauce. Nakapagsalang na nga rin pala ako ng pasta, inayos ko na yung lamesa, mga mare, at nilabas ko na rin yung cake. Naligo na nga ako dyan, mga mare, at nagmamadali na ako dahil kailangan na nga namin kumain bago pumasok si Papa sa trabaho. Kinantahan lang naman ako, mga mare, at pagkatapos, ayan, isa-isa lang nag-blow ng candle yung mga bata. Isang taon na naman yung nadagdag sa edad ko, mga mare. Diyos ko, tumatanda na talaga tayo. Char. Pero ipinagpapasalamat ko talaga kay Lord yon, mga mare, dahil syempre kada taon another blessing na naman to. Wala naman akong ibang hiling kundi good health palagi sa akin at syempre sa pamilya ko. Ito nga pala yung simpleng pinagsaluhan namin, mga mare. Maraming salamat nga pala sa lahat ng greetings and sa lahat ng message. Sobrang na-appreciate ko kayo. Anyways, kinagabihan na nga pala ito, mga mare, bago kami matulog. Pinag-nebule ko muna si Habila dahil nahihirapan na naman siya kakaubo. Ang hirap talaga kapag nagkakasakit yung mga bata, hindi natin maintindihan kung ano yung gusto. Anyways, kinabukasan na nga ito, mga mare. Pagkatapos namin ng pananghalian, ayan, pinag-nebule ko ulit si Habila. Napapansin ko kasi na medyo lumuluwag na yung pag-ubo niya. At dahil medyo masama nga pa rin yung pakiramdam ko, mga mare, at hindi pa rin mawala-wala yung ubo ko, naisipan ko na nga gumawa nitong ginger shot. Ang sabi nga ng iba, nakakatulong to para palakasin yung immune system. Ang dami ko na nga rin napanood na umiinom nito, mga mare, dahil na-curious din ako kung anong lasa. Syempre, susubukan ko na. Bali, hiniwa ko na nga pala yung luya at naghiwa rin ako nitong lemon at itong orange. Isang malaking luya yung nilagay ko, mga mare, at 3 piraso ng lemon. 2 piraso naman ng orange at naglagay nga rin pala ako ng tubig. Ibe-blender ko nga lang pala yan, mga mare, ng durog na durog at sasalain. Yung pinakakatas or pinaka-juice lang kasi yung kailangan. Nung masala ko nga, ganito yung itsura. Nagpabili nga ako ng mga bote kay Papa, kaso ganito yung binili niya. Pero dahil sayang nga itong lagayan kung hindi magagamit, dito ko na lang din nilagay. Literal talaga na ginger shot to, mga mare. Shot puno. Char!